Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito ay kami nagkasama-sama upang masaksihan namin at makinig ang inyong mensahe sa araw na ito. Nawa po ang inyong presensya ay sumaamin saan man kami naroon at ito ay aming maibahagi sa iba na mas nangangailangan ng inyong presensya at higit sa lahat ay lumago kami ng pang-espiritual. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Para po sa pagbabahagi ng mga balita, malasakit at pagbati, sa buwan po ng January ay Tiffany Month. January 11 po ay Special Committee on Canteen Meeting after Morning Divine Worship Service. Bara Worship 1:30 p.m. Sa January 12, UCCP MMS Morning Devotion. January 14 po, Prayer Meeting 5:15 po ng hapon. Ang ating pong speaker ay si Lay Worker Hernani Quijano. Ang liturgist naman po ay si Lay Worker Sophia Ilagan. January 16 po, Talipan District Jail, Gift Giving. January 18, Regular Church Council Meeting. January 21, Grand Prayer Meeting, 5:15 p.m. January 23 po ay City Jail, Gift Giving. Ang prayer meeting po naman po natin ay sa January 14, 2015. Ang speaker po natin ay si Lay Worker Hernani D. Quijano. Ang liturgist po naman ay si Lay Worker Sophia B. Ilagan. Paanyaya rin po sa pagdalo sa Grand Prayer Meeting ay sa January 21, 2015, 5:15 p.m. po. Communicant class po naman sa 2015. Maaari na po magpalista ang mga batang 12 taong gulang pataas para sa pag-aaral sa communicant class. Makipag-ugnayan po sa ating Board of Elders o sa tanggapan ng ating tagapamahalang pastor. At sa January naman po ang ating mga birthday celebrants. January 6 po ay si John Ismael Balmeyo, Rodelio de la Cruz Abiance Medina. January 7 po, Ronaldo Adolmeo. Sam Estelides, January 8, IB Christian Quezon. January 9, Modesto Parale, Jenaline Villasante. January 10, Maria Teresa Padillo. January 11, David Balmeyo. January 12, Jean Caroline Calayan, Alexander Salazar, J. Almer Joseph Dalion, Jessel Grace Tindero. January 13, Buhay Abara. 14, Sonia Florida. January 15, Mildred Cabaraban, Sherilyn Florida, Luz Biminda Mariano, Darwin Liego, Angelino Queaño. January 16, Christopher Enriquez, Jocelyn Calayab, Natalio Conjares, Abilin Tadjosa. January 17 naman po, si Joanna Grace Alpay. January 18, Dulce del Mundo, Julio Diamante, Ezra Suministrado. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Patuloy po nating wini-welcome ang bawat isa sa atin sa isang makahulugan at makabulang araw ng linggo. Wini-welcome po natin ang mga naririto sa ating bahay dalanginan. Ating pong wini-welcome sa ating kalagitnaan ang ating pong minamahal na Conference Minister Reverend Rachel Andalis Hernandez, ang ating dating pastor. At ang kanyang kabiyak, siyempre pa, si
Kuya Joram Hernandez, nandyan din po, at si Ate Mimi. Yan, nandini po sila sa harapan. Yan. Pwede bang ulitin natin yung maligayang bati? Kasi po ang ating CM ay birthday ngayon. 26 years old. Happy birthday po CM. Sa iba pa po nating mga balita, nabanggit po ng ating patnugot yung ating pong Communicant Class 2015 ay yung pong mga 12 years old na magte-12 ngayon, taong ito, ay pwede na po yun. Basta't makipag-usap po muna sa akin para po sa iba pang detalye. Ano po? Munti ko nang malimutan at nalimutan ko nga, welcome po natin yung mga nanonood at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng Ustream Live. So, 12 years old tuloy. Tama, 12 years old ha? Yan. Dahil sa first Sunday, ay magkakwentuhan tayo para sa daloy ng ating pag-aaral. Ang everybody's birthday po natin, atin pong pinapaalala na, sa February 1 po yan. First Sunday ng Pebrero. Meron pa po bang balita? Kung wala na pong balita, tunay na ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa ating kalagitnaan. Patuloy tayong matuwa at magalak sapagkat kailanman hindi niya tayo iniwan. Lalo tigit sa panahon na kung saan ay nagbibigay tayo ng panahon at sandali para sa Kanya, lalo tigit ngayong araw ng linggo. Sa pamamagitan niyan, mga magulang ko at mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmanong mga bata sa nakakatanda. Tayo ba natin magsitayo? Papurihan po natin ang ating Panginoon. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Italakak ang inyong kamay, itaas at ikuway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay!
Tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito. Ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin nga pakikipag-isang hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapingkasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya. Sa pamamagitan ni Hesukristo, yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kaangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Papurihin natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hindi po makukumpleto, aming Panginoon, ang araw na ito kung hindi kami makadadako sa iyong bahay dalanginan, na kung saan ay patuloy na kikilanlin ka namin bilang aming Panginoon ng buhay at kasaysayan. Kaya naman, o aming Panginoon, kanina sa pagsisimula ng aming pagsamba at paglilingkod, nakita namin ang kahalagahan ng iyong kapangyarihan, o aming Panginoon, na ngayon, dakilang Diyos, ay amin din namang dinarama para naman sa bawat isa sa amin. Kanina, dakilang Diyos, ay meron kaming mga mahalagang ginawa, pero hindi namin nalimutan na dumako sa iyong bahay dalanginan para magpasalamat
humiling ng iyong pag-alalay at paggabay upang ihanda ang aming mga sarili, lalo tigit sa mga araw na darating. Bago kami magpatuloy, O aming Panginoon, sa pakipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng panalangin, nilalapit po namin ang aming mga sarili. Kami po ay makasalanan sa aming pagsasalita, sa aming kaisipan, maging sa aming pagdilingkod. Ikaw ang aming dakilang Diyos na nagpapatawad, na nagmamahal sa amin. Ang sabi mo nga, basta't maging tapat at talaga naman nagbabago, ibibigay mo sa amin ang pagpapatawad sa aming mga kasalanan na nagagawa. Maraming salamat, O aming Panginoon, sa iyong pagpapatawad. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw nga po ang aming Panginoon noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang aming manilikha, manunubos at tagapagtaguyod. Maraming pong salamat sapagkat sa mga pagkakataong ito, nakadako kami sa iyong bahay, Dalanginan. Katabi namin ngayon ang aming mga mahal sa buhay, ang aming kasama sa simbahan, kasama sa pagdilingkod. Salamat, Panginoon, sapagkat kami natitipon para pagtibayin yung aming mga gawain. Mula sa mga darating na mga araw o yung mga nakaraang araw, O aming Panginoon. I-bless mo po, dakilang Diyos, ang amin pong simbahan, ang UCCP Magil Memorial Church, ang amin pong konsilyo, ang kaaniban, para nga po sa aming sama-samang pagtugon sa iyong panawagan. I-bless nyo din po, aming Panginoon, ang aming paaralan, na kung saan ay patuloy kaming naguhubog ng mga maliliit na mga bata at kabataan para po sa isang magandang kinabukasan. I-bless nyo din po, dakilang Diyos, yung mga kapatid namin na hindi namin nakasama at nakapiling sa aming pagsamba. Yung mga nanunood at nakikinig sa amin, yung mga nasa tahanan, hawakan niyo po sila, O aming Panginoon, at patuloy na samahan sila sa mga lugar na kung saan ay andoon sila. I-bless nyo din po, dakilang Diyos, sa kabuuan ng iyong simbahan, sa pangunguna ng aming mga obispo, ng aming mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka, hindi lamang sa lugar na ito, sa ibang mga lugar, para po patuloy na mag-ani ng mga susunod at sumusunod sa iyo, O aming Panginoon. I-bless nyo din po, aming Panginoon, ang aming lugar, ang aming bayan, ang aming bansa, ang buong mundo. Kami, dakilang Diyos, ay punong-puno ng pagsubok, pero lahat ito ay napapagtagumpayanan dahil andyan ka para ang bansang iyong nilikha o ang sanglilikhang iyong nilikha ay patuloy na umunlad, patuloy na mayroong kapayapaang nadarama, at higit sa lahat, nagtutulungan. Narito ang iyong mga anak, O aming Panginoon. Patuloy niyo pong pakinggan ng kanilang mga panalangin. At alam po namin na sa bawat patlang nito, ikaw ay doon tumutugon. Maraming pong salamat, O aming Panginoon, at muli naming ibinabalik sa iyo ang kapurihan. Ito po ang aming
Sama-samang panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Anyaya sa paghahandog, makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. Tayo po ay taos-pusong magsipaghandog. Panginoon, maraming salamat po sa aming mga handog at itong mga handog na ito ay binigay namin ng sa puso at sa pamamagitan ng mga handog na ito ay makarating at makatulong sa karamihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Matandang Tipan, buhat sa Isayas, Kabanata 42, talata 1 hanggang 9. Ang lingkod ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Ni masisiraan ang loob, paghahariin niya ang katarungan sa igdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos ang lumikha at naglagdad ng kalangitan. Lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong si Yahweh,
tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos. Walang ibang Diyos na maaring umangkin sa aking kaningningan, ni makakaagaw sa aking karangalan. Sabay-sabay po tayo. Ang mga hula ko ay natupad na. Mga bagong bagay ang isasaysay ko ngayon bago pa mangyari. Pagpalain naman po ang Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan. Ang mabuting balita ayon kay Mateo, chapter 3, verse 13. Matthew, chapter 3, verse 13. Ito po inyong matutunghayan sa dala ninyong banal na kasulatan at atin pong basahin. Si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Patuloy tayong pinagpapala ng Diyos sa pagkabasa at pagkarin ng bahaging ito ng banal na kasulatan.
see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. Tayo po'y sumandaling manalangin. O Diyos na aming magulang, salamat po sa mga biyaya na iyong binibigay sa amin, sa kabila ng hindi namin pagtalima sa iyong mga katuruan. Salamat po sa patuloy na pagtitiwala mo sa amin, sa kabila ng ilang ulit na ikaw ay nabigo. Sa kabila ng di matapos-tapos na mga pangako, patuloy kang nakikipagtipan sa amin. Nawa po, sa pagkakataong ito, tulungan mo nawa kami na maisapamuhay ang iyong mga katuruan. Nang sa gayon, ang bagong buhay na natagpuan kay Kristo ay patuloy na magliwanag sa aming mga buhay. Lalo tigit sa magandang bukas para sa lahat. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po nating palakpakan ang ating mga kabataan. Hindi pa kayo pagod. Dahil kanina pa ho sila nakanta. Sila po nagpatulog sa akin kanina. Mga magulang at mga kapatid, sa sambahayan ng Diyos, isang makahulugan at makabuluhang araw po. Hapon, kaninang umaga, at ngayong gabi. Ang buwan po ng Enero ay nagbibigay diin sa sandali ng pagdiriwang ng Epiphany. Ngayon po, ang first Sunday after Epiphany. Na kung saan, sabi ko nga, nung nakaraang linggo, tinanggal na natin yung mga dekorasyon. Sapagkat gusto natin alisin na sila, pero hindi natin aalisin yung mapagmahal natin, mapaglingkod, at patuloy na tumutugon, lalo tigit sa panawagan at ang niyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito pa rin ang nagbibigay ng kaukulang pansin sa bagong silang na tagapagligtas. Isang pag-alaala sa buhay ni Jesus at sa kanyang ministeryo. Mula sa pagkasilang
pagbautismo, pagtuturo, at pangangaral. Naalala ko po tuloy nung ako'y nasa Tuwi, Batangas, UCP Tuwi, may nagtanong doon. Ang sabi o nagkwento, "Ba pastor, kasisilang lamang ay babautismuhan na? Parang 7 araw ang pag-itan. Pero 30 years old na si Jesus." Dito lamang natin nakita na alam niya yung nilalaman ng Biblia. At alam ng bawat isa na alam din natin ang sagot sa dinadala nating banal na kasulatan. Ano po ang mabuting balita? The good news ng ating Panginoong Diyos sa hapong ito, mga magulang ko at mga kapatid, ay may titulong ang bautismo ni Jesus. Sino po bang nakakaalala, lalo tigit yung mga may edad sa akin, kung papaano binautismuhan ang inyong mga anak? Ito yung isa sa pinaka mahalagang araw dahilan sa itatalaga natin, ihahandog natin sa Diyos ang inyong mga anak. Hindi po ba? Lalo tigit, ito ang ating banal na sakramento na sa pamamagitan ng bautismo, nilulukuban tayo ng Santong Espiritu. At ang tubig na siyang idinampi o ibinuhos o winisik ay kapahayagan lamang ng pagiging isang Kristiyano. Na kapag natanggap mo na ang banal na sakramento ng bautismo, kasama mo na si Kristo. Kristiyano, si Kristo, Yano, tao, na kung saan ay nagpapatibay ng ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Sa hapong ito, nabasa natin na binautismuhan po ni Juan ang ating Panginoong Yesus na mayroong kadahilanan. Ito yung mga sumusunod. Una, upang matupad ang kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng bautismo, hayagang itinalaga ni Kristo ang kanyang sarili sa Diyos at sa kanyang kaharian, at nang sa gayon ay matupad ang matuwid na utos ng Diyos na maglingkod sa kapwa dahil ito ang nais niya. Dahilan sa nung siya'y binautismuhan, sunod-sunod na ang mga pangyayari sa banal na kasulatan. Matupad ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos nito, ano nang ginawa niya? Siya ay nagturo, nangaral, nagpakain, nagpagaling. Pangalawa, upang ibilang ang kanyang sarili na kasama ng mga makasalanan. Bagamat hindi kailangan ni Jesus ang magsisi sa kasalanan. Mga magulang ko at mga kapatid, wala saan man sa banal na kasulatan na nagsasabing si Jesus ay talagang naging isang makasalanan. Sapagkat siya ay nanatiling walang dungis na kordero ng Diyos. Ngunit, inako ni Jesus ang ating mga kasalanan at ang Diyos Ama ay ginawa siyang tampulan ng kanyang paghukom. Nang si Kristo ay naging isang handog doon sa ibabaw ng krus para sa ating mga kasalanan. At sa pag-ako ng ating mga kaparusahan, nagawa ni Jesus para sa Diyos ang makatarungang pagpapatawad ng mga nagkasala. Pangatlo,
upang iugnay ang kanyang sarili sa bagong pagkilos ng Diyos na tumawag sa bawat isa na magsisi. Pansinin ang mensahe ni Juan Bautista bilang tagapamahala ng daan ng Emmanuel. Magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang salitang sa pamamagitan ay salin ng pang-ukol na Gregong en. At maaaring isalin na sa pamamagitan ng nang, ng, o sa, yung sa, sa. Isa pang maaaring isalin ay siya ang magbabautismo sa Espiritu Santo. Kung papaanong ang bautismo sa pamamagitan ng tubig ay maaaring sabihing bautismo sa tubig. Binibigyan diin ng lahat ng ebanghelyo na si Jesus ang siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng o sa Espiritu Santo. Ang bautismong ito ay magiging tanda at matibay na palatandaan ng mga tagasunod ni Jesus. Naalala niyo po, pagka ang inyong lingkod ay nagbabautismo, akin pong inihaharap at itinatagubilin sa mga ninong at ninang na kung saan man sila sisimba sa araw ng linggo at hindi nila kasama o hindi kasama ng magulang ang batang bibinyagan, ay isama nila ito para ang bata ay lumaki sa loob ng simbahan. May nagtanong na ninong, Pastor, katoliko kami. Ano kung kayo'y katoliko? Ang mahalaga, dala ninyo ang inyong inaanak at tuturuan na sumamba sa Diyos sa loob ng simbahan. Ang banal na Espiritu ay bababa sa kanila upang maipagpatuloy nila ang kanyang gawain na pagliligtas sa buong sanglibutan. Ang tungkulin ni Jesus na magbautismo sa Espiritu ang nagpapatuloy na layunin niya para sa panahong ito, hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa mga darating na mga panahon. Mga magulang ko at mga kapatid, ang lahat ng bagay na ginawa ni Jesus, ang kanyang pangangaral, pagpapagaling, pagdurusa, pagtatagumpay sa kasalanan, ay ginawa niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung walang magagawa si Jesus ng hiwalay sa pagkilos ng Espiritu Santo, gaano pa kaya tayo na lalong nangangailangan sa kanyang kapangyarihan, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo? Ang Espiritu ay dumating kay Jesus upang lakipan siya ng kapangyarihan para sa kanyang gawain ng pagtubos. Kalaunan, si Jesus mismo ay magbabautismo ng banal na Espiritu sa kanyang mga alagad, upang sila man ay magkakaroon ng kapangyarihan ng Espiritu na katulad natin sa kasalukuyan. Nagpapatuloy tayo sa gampanin o gagampanan natin ang mga tungkulin natin sa iglesia, sa tahanan, maging sa pamayanan, na tinatawag nating sambahayan ng Diyos, na may paglilingkod sa pag-akap at gabay ng banal na Espiritu. Sa katapusan, mga magulang ko at mga kapatid, ang bautismo ay kaugnay hindi lamang ng panandaliang karanasan, kundi ng panghabang buhay na paglago kasama si Kristo. Yaong mga nabautismuhan ay tinawag upang magbulay
sa kaluwalhatian ng Panginoon habang sila ay binabago ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, na maging tulad niya na mayroong palagiang kahandaan, lalo tigit sa pagtatalaga ng buhay. Ang buhay ng Kristiyanong tulad natin ay marapat na maging isang nagpapatuloy na ugnayan. Datapwat, isa ring patuloy na karanasan ng biyaya ng kaligtasan. Salamat at tayo ay binautismuhan sa tubig. Ang tubig na idinampi sa bawat isa ay kapahayagan na ibinigay ng Diyos tayo sa ating mga magulang. Ibinabalik lang ng ating mga magulang yung pagiging tayo para sa Diyos. Walang halong pagkukunwari, panay pagtatagumpay, dahil ito ang nararapat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at sabay-sabay po natin sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang na langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sanglilika ay magkaroon ng pag-asa at kaisan, at sa Kanya na kapangyarihan, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa, kasama ng Kanyang kapwa at ng sanglilika, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos, na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa iisang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Dumako naman po tayo sa ikalawang paghahandog. In hope we rise, we speak your name, we lift our eyes, tune our hearts to your beat. There we walk, there you be, with fire in our eyes, our lives alive, your love untamed, blazing now, the streets will glow forever bright, your glory's breaking through the night, you will never fade away, your love is here to stay. All the time, my love shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. All the time, my love shining through me every day. Wake within me. You're in my heart forever. Wake within me. You're in my heart forever. Maaari po nating ipalakpak ang ating mga kamay. With fire in our eyes, our lives alive, your love
O Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin nga pong iniaalay at inihahandog sa iyo ang aming mga sarili. Na kung saan, o aming Panginoon, sa bawat pagsubok sa aming mga buhay, laging andun ka. Andoon palagi ang katagumpayanan nito. At kami nagpapasalamat dahil po andyan ka para sa amin. Salamat po sapagkat sa pagkakaloob ng iyong bugtong na anak na binautismuhan ng iyong Santong Espiritu, ay lalong naramdaman namin at naranasan na siya'y palagi ang kasama namin at umaalalay sa aming mga gawain at paglilingkod. Maraming salamat muli, o aming Panginoon, sa pagtatalaga ng aming mga sarili, o aming Panginoon, lalo tigit sa iyo. Minsan pa ang ilan sa iyong mga anak ay lumapit sa inyong tambana. Tiklop tuhod, nananalangin, o aming Panginoon. Sila'y nagpapasalamat sa buhay, kalakasan, kaarawan, anibersaryo ng kasal, katagumpayanan, o aming Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok na dumaan sa kanilang buhay. Salamat po ng maraming marami, o aming Panginoon. Dahilan sa kailanman, andyan ka para sa kanila. Sila po ay lumapit, patuloy na humihiling ng inyong pag-alalay at ng inyong paggabay sa kanilang paghahanap buhay, pag-aaral. Ano man ito, o aming Panginoon, hawakan niyo po ang kanilang mga kamay at ituro ang daan para po sa patuloy na paglilingkod sa iyo, aming Panginoon. Sila po ay lumapit sapagkat meron silang karamdaman, o ang kanilang mga mahal sa buhay nasa banig ng karamdaman. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, ipagkaloob niyo po ang kagalingan, o aming Panginoon. I-bless niyo po ang mga doktor na tumitingin sa kanila. I-bless niyo po, aming Panginoon, ang mga gamot na ipinapasok o dinadampi sa kanilang lupang katawan. At ang kagalingan ay mapapa sa kanila. Meron po kaming panalangin, o aming Panginoon, para po sa aming conference minister na ngayon ay tiklop tuhod din na nanalangin sa iyo, aming Panginoon. Salamat po sa buhay, sapagkat kaarawan po niya ngayon. Salamat po sapagkat inaakap mo siya ng iyong kapangyarihan para po makatugon sa napakaraming paglilingkod. Nawa dakilang Diyos, katulad ng ilan, hahawakan mo po siya. Maraming salamat, o aming Panginoon, sa iyong mga anak na ito na lumapit sa inyong harapan, at alam ko pong tutugunin ninyo ang kanilang mga panalangin. Gayon din, o aming Panginoon, ang iyong mga anak na natili sa kanilang kinatatayuan, kinauupuan, patuloy ang kanilang mga panalangin. Patuloy namin dinadalangin, o aming Panginoon, na sa bawat tahanang kanilang kinabibilangan, ikaw ang siyang naroroon at ikaw ang siyang maghahari. Lalo tigit yung mga nanonood at nakikinig sa amin, o aming Panginoon, abutin niyo po sila at akapin ang inyong kapangyarihan.
kami po ay lalabas sa iyong bahay dalanginan, o aming Panginoon. Babaunin namin ang lahat ng aming narinig bilang dagdag sa aming pong pananampalataya at pananalig sa iyo. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Samahan niyo po kami sa aming pamamahinga ngayon. At ipagkaloob sa amin ang isang umagang kay ganda na malalakas ang aming lupang katawan at patuloy kaming tumugon sa hamon ng paglilingkod, ang patuloy na pag-aaral ng iyong mga anak at paghahanap buhay ng aming mga magulang. Muli dakilang Diyos, patuloy kaming nag-aalay para sa iyo. Andito po ang aming lupang katawan, suguin niyo po kami. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay yung aming Panginoon, mula po sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon, nasasambitin ng inyong abang lingkod. Unang-una na sa inyong mga anak na tiklop-tuhod, nananalangin, o aming Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutupdin lahat-lahat na inyong nilapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Hesukristo. At sa bawat isa sa atin, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.